our Lord. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Parang mahina yata. Again, God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. So let us all be ready. Let's prepare our hearts, our mind to worship our Lord Jesus Christ for this afternoon. Alam ko, it's been a long week for everyone, for all of us, you know, and I know that lahat tayo ay may mga trials and challenges na pinagdaanan sa ating mga trabaho, sa ating mga ginagawa sa araw-araw. But I know that with God, nothing is impossible. With God, you know, everything will be in place. I know, and I believe that with God, He will make all our problems disappear. Amen. 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 Hallelujah. So let's prepare and let's shout to the Lord with all our voices when we give our praises and worship to our Lord Jesus Christ. So let's just focus all onto Him and huwag nating isipin ang ating mga katabi. Let's just all focus ourselves sa ating Panginoon, and I know that despite of our numbers, He is here with us. Worship Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, ating buksan ang ating mga puso at isipan para sa ating Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay magpakumbaba sa ating Diyos na banal. Tayo po'y magpasaliksik sa Kanya. Hallelujah. Alam ko po, ang ating Panginoon ay handa po tayong tanggapin despite po sa ating mga kasalanan na nagawa pagkat Siya ang Diyos na mapagpatawad. Ang nais lamang ng ating Panginoon ay lumapit tayo sa Kanyang harapan. Hallelujah. Sa oras na to, mga kapatid, ating pong awitan ang ating Diyos na makapangyarihan. Yes, O Lord. Hallelujah. O Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na aking tanging panalangin, kami natatanguin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin
Dakila Diyos, Panginoon, hallelujah. Dakila ang iyong ngalan, hallelujah. Jesus, praise you, God, hallelujah. Lord God, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na inyong ibinigay sa amin, Panginoon, upang papurihan ka, pasalamatan ka. Panginoon, alam namin na ito ang purpose mo sa amin, Father God. This is our mission, Father God, to share the gospel, Panginoon, to share your word, Panginoon, upang pamalita, Panginoon, ang inyong magandang balita para sa lahat, Father God. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, pangunahan niyo kami, Panginoon, sa aming mga gagawin, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pagpasalamat, hanggang sa pakikinig, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, sa hapong ito. Father God, itinataas namin po sa inyo, Panginoon, ang aming music ministry, Father God. Lord God, we pray, Panginoon, that you give them the anointing, Father God. Lord God, mula sa kanilang mga music instrument na kanilang ginagamit at gagamitin, Panginoon. At sa aming mga kapatid, Panginoon, na tutugtog at kakanta, Father God. Lord God, patuloy niyo silang pangunahan. Fill them, O God, with your Holy Spirit, Panginoon. Lord God, patuloy na kayo, Panginoon, ang manguna, Father God. At salamat, Panginoon, sa mga talento na inyong ibinigay sa kanila upang gamitin ito para sa inyong kadakilaan, Father God. Gayun din po, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, ihanda niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, Father God. Lord God, patuloy niyong alisin ang aming mga hinanakit or kung meron man kami mga problema, Panginoon, Lord God, patuloy niyo itong alisin sa aming mga isipan para kami po ay makapag-focus sa inyo, Father God, na kayo lang po ang aming titingalain, Father God. Kayo lang po ang aming titignan, Father God, lalong-lalo na sa oras na ito, Father God. Gayun din po, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming kapatid na si Brother Ryan na magbibigay ng inyong salita, Father God. Lord God, itago niyo siya sa inyong likuran, pangunahan niyo siya, Father God. Lead him, Panginoon, sa kanyang magiging words araw na ito, Panginoon. Lord God, give him the wisdom, the anointing, Father God. Fill him with your Holy Spirit, Father God, na ang inyong salita, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Lord God, continue to bless him, Panginoon, na magpatuloy, Father God, na patuloy na i-share, Panginoon, ang inyong magandang balita, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. At kayo po, Panginoon, sa hapong ito, Father God, itong place na ito, Father God, may you fill every corner of this room, of this hall, Father God. May you fill this with your Holy Spirit, Father God, and let no works of the devil penetrate this place in Jesus' name. Hallelujah. We rebuke any works of the enemy, Father God, that can stop us, Panginoon, sa pag-praise at sa pag-worship sa inyo, Panginoon. Lord God, give us the boldness, give us the confidence, Panginoon, and let your word be heard out of this place, Panginoon, na instead na maging noise ito sa mga nakakarinig, this will be a joyful music, Panginoon, a joyful sound that they will be hearing outside of this hall, Panginoon, that will invite them, Father God. And know, Father God, that we are not here by accident. Alam namin, Panginoon, na meron kayong purpose sa bawat isa sa amin kung bakit kami naririto, Panginoon. Alam namin, Father God, that you made things possible. Hallelujah. Lord God, muli po, Panginoon, itinataas po namin ang service na ito, Father God. Despite of our numbers, Panginoon, alam namin, Panginoon, na sa gabing ito, Father God, that you are with us, Father God. Hallelujah, Lord God. Muli po itinataas po namin sa inyo ang gabing ito. Sa inyo lamang po, Father God, ang gabing ito, Father God. And Lord God, gayon din po, we lift up to you ang aming mga kapatid, Panginoon, na who are on their way here, Father God. May you guide them, Panginoon, and lead them to this place, Father God, to hear your word and to glorify and praise you, Father God, in Jesus' name. Gayon din po sa aming kapatid, Panginoon, na si Brother Ivan, Panginoon.
that who is not with us tonight, Father God. Lord God, we pray for his safety, Panginoon, that wherever he is right now, Panginoon, I know, Father God, na gagamitin niyo siya, Panginoon. Hallelujah. That you have a great purpose for him. Hallelujah. And gayon din po, Panginoon, dinataas namin sa inyo ang aming mga kapatid, whoever who is feeling, Panginoon, ng any sickness, any diseases right now, Father God, we rebuke them in Jesus' name. Hallelujah. We pray for healing upon healing on them, Panginoon, that we declare, Father God, that they are healed in Jesus' name. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na hindi nyo hahayaan, Panginoon, na matumagal ang sakit na nararamdaman nila sa kanilang mga katawan, Father God, and we declare in Jesus' name that they are healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, muli po, Father God, na talagang we believe, Father God, that you are God of all gods, Father God. Alam namin, Panginoon, na nag-iisa ka lang, Father God. At sa gabing ito, Panginoon, taos puso kami nagpapasalamat, Father God, that without you, we're all nothing, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, lead us once again for this afternoon, for this service. At lahat ng inyong anak ay magsasabi na, Amen. Amen. Hallelujah. Kamusta po ang mga anak ng Diyos? Amen. Sino po yung pinagpala ng anak ng Diyos? Amen. Hallelujah. Naniniwala po na ngayong gabi ay muli natin may tataas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Maaari po ba natin pag-initin ang loob na ito sa pagpupuri sa Panginoon? Hallelujah. Let's continue to give Him praise. Hey! Let's go! Yes,
Salamat ang Diyos sa iyong katapasan. Sa aming buhay, Father God, ikaw lang ang aming itataas namin. Si Yahweh ang muna sa'yo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o papabayaan man. Kaya huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Salamat, Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig ko ay tapat at wagas.
Ikaw, Diyos. Luwalhati, Ikaw, Ama. Muli, Lord God, maraming salamat, Lord God, sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin upang itaas ang iyong Panginoon sa pagitan ng aming mga tinig at mga awitin, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, nananatili kami pa sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, Lord, makikita mo, Panginoon, ang aming kamay ay patuloy magtataas. Ang iyong pangalan ay aming pararangalan, Panginoon, dahil napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord God. Alam namin, Lord God, ang salitang salamat ay hindi sapat, Panginoon, upang ilarawan kung gaano kabuti sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, narapat ka lamang, Lord God, na umani ng isang mataas na papuri magmula sa iyong mga lingkod at mula sa iyong mga anak. Kaya, Lord, we will never cease to worship you in this place, Lord God, Jesus. At sa aming mga buhay, ang papuri at pagsambay tanging sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At sa papuri naman sa ating na Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sadyang talagang napakabuti ng ating Panginoong Hesus dahil talagang hindi niya tayo pababayaan at iiwan kailanman. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, yan, tayo po ay dadako na sa ating word. Yan. So bago po ang lahat, syempre po. Amen. So bago tayo dumako actually sa ating word, ano? At I believe ready na po ba ang lahat? Yan. Can we take our seats? Yan. Umupo na po tayo. Yan. Para po tayo ay makapakinig. Yan ang salita ng Panginoon. Yan. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga, ano, dahil bakit tayo, why are we attending in church? O ba tayo nandito? You know, bakit nga ba tayo umaattend? Bakit nga ba tayo pumupunta sa isang gathering tulad ng simbahan? Ano nga bang importance nito sa ating buhay or sa spiritual life natin? Ano bang importance nito? Bakit siya mahalaga? Diba? So, muli mga kapatid, kaya tayo ay naririto dahil para tayo ay magising, para tayo ay mamulat sa katotohanan. Diba? At syempre, dahil sa ating dahil sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon, tayo ay mas magagabayan sa araw-araw. Tama ba? Amen ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, ready na po ba? Amen. Parang hindi pa yata. Ready na po ba tayong makinig sa salita ng Panginoon? Hallelujah. Excited na ba tayo sa salita ng Panginoon ngayong hapon? Glory to God. Amen. Glory to God. So, syempre, hindi ko na ito patatagalin dahil ako din ay handang-handa na makinig ng salita ng Panginoon. So, and I'm always excited to hear ano ba ang magandang balita ng Panginoon sa atin sa araw na ito. And we always look forward, di ba mga kapatid? Amen po ba? We always look forward for this day. Kayo po ba, hindi na look forward niyo itong araw na to? Amen. Amen! Hallelujah! So syempre, dahil kung hindi makukompleto ang linggo natin, hindi natin masisimulan ang linggo natin, no? Nang hindi natin pinakikinggan o pinapupurihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen! Hallelujah! So mga kapatid, akin pong tinatawag ang ating word deliverer ngayong hapon na ito. Walang iba kundi si Brother Ryan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sayang, nakalimutan ko magdala ng outfit eh. Dahil naman kasi bro, nung last week may pag-change outfit. Sabi ko, pati na ako magdala ng pag-change outfit. Parang intutos din ako ng ngayon. Naging bago. Oo, di ba? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At gaya nga po nang nasabi, sino po rin excited na pag dumating yung Sunday? Amen. Hindi ba lagi natin look forward pag Sunday, no? Lalo na pag dito tayo sa Sutton. At naniniwala ako na kung tayo ay excited, mas lalong excited ang Diyos na makita tayo na nagsama-sama
at nagpupuri sa kanyang pangalan. Amen. At ngayon po, dadako na tayo sa mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Ready na po ba tayo? Amen. Amen. Tingnan nga po natin, mga katabi natin kung ready na. Amen. Nakikita niyo ba yung glory? Yung nagagandahan at nagwawapo ang mga anak ng Diyos? Praise God, glory to God. Amen. Praise God. Kaya kapatid na Iris, okay ka lang ba dyan? Amen. Praise the Lord. At nag-warm up? Literal na warm talaga dyan. Amen. Praise God. By the way, ang title po ng mensahe ngayong araw na ito ay pinamagatan po nating Maintaining the Right Relationship. Amen. Magtaas nga po rito yung ng kamay, yung nasa, ano ba yun? Sa Tagalog? Yung nasa tamang relasyon. Amen. Hallelujah, Lord. As in talagang tama. Nagtaas ako. Magtaas ka, nasa tama ka. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po rito, paano ba natin napapanatili ang nasa tama o pagpapanatili ng tamang relasyon? Hindi ba? Sabi po rito, to have a relationship with someone, ano ba yung mga ginagawa natin? Para tayo magkaroon ng tamang, ma-maintain natin yung tamang relasyon sa mga mahal natin sa buhay. Di ba sabi rito, we must spend time with them? Sino po yung nag-spend ng time sa mga mahal natin sa buhay? Amen. Yung quality time na tinatawag. Hindi ba, pag sinabi natin spend time, syempre, dapat nagsusupport tayo sa mga gusto nila. Sinusupport natin sa katulad yung mga anak natin, kung ano yung mga achievement nila sa school, mga activities, ibinibigyan natin ng time para lalo ma-establish yung relationship natin sa kanila, di ba? At isa pa, para ma-establish yung ating relationship, lahat tayo nag-church kasi napakagandang foundation sa family. At okay lang po ba dyan, sis George? Amen. At sabi po rito, we must share experiences with them. Di ba? Totoo naman sa ating mga karelasyon, nag-share tayo ng mga experience natin sa buhay, yung mga unforgettable activities, yung mga moments together, yan yung pinagkukwentuhan natin kapag tayo ay nasa tamang relasyon, na i-open up natin sa bawat isa. Amen po ba? Especially kapag tayo sa mga partner natin, sa mga spouse natin. At sabi po rito, we must communicate with them. Amen. So, mahirap naman ma-establish o ma-maintain ang right relationship kapag wala tayong communication. Hindi ba? Kahit nasa malayong lugar pa yan, katulad si Sis Iris, di ba? Kahit malayo si Bro Ivan ngayon, makakita mo talaga naka-video call sila sa Friday. Doon pa rin yung communication. Di ba? Dapat lagi talagang mini-maintain ang communication. At sabi po rito, we must respect them. Amen. Itong napaka-importante po na to. Kailangan natin irespeto ang bawat isa. Amen. Kahit yung mga anak natin, yung mga asawa natin, dapat laging nandun yung respect. At huwag mawawala at hindi dapat ma-dishonor yung ating mga mahal sa buhay. Amen. Verbal man yan, sa kilos man yan, dapat ay papakita natin yung respect. Amen po ba doon? Amen. Amen. Yun po, yun itong para sabi po, ito yung relationship natin sa mga mahal natin sa buhay. Ngayon, sabi po rito, tatayo tayo para basahin po ang scriptures. Amen. Sige po, maaari po ba tayong tumayo lahat? Ang Bible verse po na gagamitin natin ngayon ay matatagpuan sa 1 John chapter 2, verses 2 to 6. And everybody, 1, 2, 3. My children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And by this, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word and lives truly, the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah.
Hallelujah. O dakilang Diyos, kabanal-banal ng Diyos, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, at dinadakila ka namin, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. At muli, Panginoon, ina-acknowledge ka namin, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ngayong banal na Espiritu, Ama, ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. At hayaan mo yung kapangyarihan, Lord God, ay patuloy naming maranasan, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid kong narito ngayon, Panginoon. Lord, continue to open our spiritual ears and spiritual eyes, Panginoon. At lubusan namin, O Diyos, maunawaan, hallelujah, ang iyong mga salita, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, sa iyong lingkod, Panginoon. Lord, I believe and I know, Lord God, that apart from you, I have nothing, Panginoon. Hindi po sapat ang aking kaalaman, Panginoon. Hindi po sapat ang aking kakayanan, Panginoon. Kaya Lord, muli ako'y nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, I'm asking your revelation, Lord God, your boldness, Panginoon. Hallelujah, your wisdom and knowledge be upon me, Panginoon, Lord God. Lord, gamitin mo nga lang po ako, Lord God. Hallelujah, as your empty vessel, Panginoon, upang maging channel of blessings, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. At hayaan mo, Lord God, ang pangalan mo, Lord God, ang maitaas, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, muli, kumilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo at sa patuloy na pakikisahan ng Banal Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Amen. So, ang pagkaaralan po natin ngayon, mga kapatid, ang title po is To Have Right Relationship with God. Amen. Naniniwala po ako, lahat tayo rito ay meron ng relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon, ang tanong, gaano ba kalalim yung relationship natin sa Panginoon? Hindi ba? Ang relationship ba natin ay nakabase sa sitwasyon natin sa buhay? Kapag maganda yung relasyon natin, kapag maganda yung takbo ng buhay natin, kapag marami tayong blessings na natatanggap sa Panginoon, okay yung relationship natin sa Diyos? Pero paano kapag sa mga panahon na nakakaharap tayo ng mga trials, o yung mga hardship sa buhay, okay pa ba yung relationship natin sa Panginoon? Na-maintain ba natin yung init ng relasyon natin sa Diyos? Di ba? So, sabi po rito, kung paano daw po natin ma-maintain yung relasyon natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng 7 example o 7 hakbang. Yung number 1 po natin is we must communicate with God through prayers. Naniniwala po ako na lahat po sa atin ay familiar na ito. Sabi nga, kung paano natin makikilala ang Diyos ay sa pamamagitan ng pamamagitan ng panalangin sa Kanya. Sabi po rito, we talk to God through prayer and we listen to God speak through the Bible. Maraming beses na po natin narinig ito. Hindi ba mga kapatid? Na kapag gusto natin kausapin ang ating Diyos, dapat lagi tayong nananalangin. Amen po ba? Gaano po ba tayo kadalas manalangin sa Panginoon? Gaano natin kadalas tinatawag yung Kanyang pangalan? Gaano natin kadalas gustong makausap yung Diyos? Di ba gaya nga na sabi ko dati, kapag po tayo nasa sa mga relasyon natin sa ating mga asawa o mga kapamilya, gusto natin lagi tayo nakikipag-usap sa kanila. Especially kapag nasa Pilipinas, gumagawa tayo ng way para makapag-video call, di ba? Para makipag-chat, kasi gusto natin malaman kung ano yung nangyayari sa kanila, ma-update tayo kung ano yung mga ginagawa nila sa Pilipinas. Gayon din ang Panginoon. Gusto natin na ma-share sa Kanya kung ano yung pinagdadaanan natin, o gusto natin na magpasalamat sa Kanya dahil sa mga blessings na natatanggap natin. Ang sabi po sa may James chapter 5 verse 16, sino po yung nakakaalam na to? At nabasa na, sabi po rito, the effective fervent or eager prayer of a righteous man avails much. Sabi po dyan. O yung sa may NIV po, sabi po rito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Naniniwala po ba tayo doon? Sino po yung mga righteous person? Magtaas ka ng kamay. Sino po yung mga righteous person? O bakit wala? Bakit nag-hesitant? Sabi po rito, sa binasa natin sa James 5, chapter 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective.
Di ba mapapansin nyo, yung mga unbeliever, hindi sila born again Christian, lumalapit sila sa mga born again Christian. Uy, pag-pray mo naman ako kasi may sakit ako. Ipag-pray mo naman si ganito kasi ganyan. Kasi alam nila yung verse na, yung sabi po rito, na powerful and effective yung panalangin ng mga matutuwid. Amen po ba? Maaaring kayo na-experience nyo na may someone na lumalapit sa iba para ipag-pray yung mga sitwasyon nila sa buhay, ipag-pray yung mga kamag-anak nila na may sakit. Sa palagay nyo, nagkamali ba sila ng taong nilapitan? Hindi. Kasi sabi sa James chapter 5 verse 6, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Ngayon, ang tanong ko, sino yung mga righteous? Magtaas nga ng kamay. Amen. Amen. Sabi ko, magtaas ng kamay. Wala nga nagtaas. Amen. 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 Ganyan. Tandaan po natin, we are all righteous. Amen. Through the righteousness of Jesus Christ. Amen. Tandaan po natin, nung hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, wala. Hindi tayo talaga matuwid. Amen. Pero, nung ang Diyos ay namatay sa krus, ganito po yan, tayo ay mga kasalanan, di ba? Para maniwala kayo na talaga righteous tayo. Wow, nakikita ko sa mga dito, talagang righteous ako. Amen. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ano yung ginawa niya? Pinagbayaran niya yung kasalanan nating lahat. Amen. Inako niya yung kasalanan, tinanggal niya sa atin, nilagay niya sa krus, at ngayon, yung katuwiran ng Panginoon, inimpute niya sa atin. Amen. Tinanggal niya yung kasalanan, and the righteousness of the Lord imputed to us. Amen. Kaya tayo, yung mga tao, yung sinasabi sa James na righteous person, tayo yon through the righteousness of Jesus Christ. Amen. Inimpute sa atin ng Panginoon, kinuha niya yung seed, and then inimpute niya sa atin yung kanyang katuwiran, yung righteousness of the Lord. Kaya pag tinanong, are you a righteous? Yes, I'm a righteous through the righteousness of Jesus Christ. So, malinaw po sa atin doon. Amen. Ngayon, sabi po sa may James chapter 5, verse 16, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Kaya yung mga unbeliever, tumatakbo sa atin, naghihingi ng panalangin. Dahil alam nila na kapag yung matuwid yung nananalangin, sabi po rito, very powerful. Di ba? And effective siya. Ngayon, check po natin. Sabi po rito, we need to ask ourselves. Magkaroon tayo ng self-reflect. Sabi po rito, our prayers fervent and effective. Effective po ba yung prayer natin? Amen. Praise the Lord. Sabi po dyan, tandaan po natin mga kapatid, minsan tayo, lalo na pag bagong mga Kristiyano, nagkakaroon ng hesitant pag-pray. Di ba? Lalo na pag naririnig nila yung mga kapatid na, parang ang nakaka-bless naman yung prayer ni ate. Dahil na ikaw nasa bago, dahil ikaw bagong Kristiyano, nahihiyak mo yung manalangin. Kasi feeling mo parang hindi pa kahihingan ni Lord yung panalangin ko kasi ilang salita lang yung nasasabi ko. Di ba? Tapos minsan nabubulol-bulol pa ako pag ako'y nananalangin. Tandaan po natin mga kapatid, ang panalangin sa Panginoon, hindi po yan nakukuha sa pahabaan o sa mga flowery word, but sa effectiveness of prayer. Amen. Ikaw man na ilang word lang yung nasasabi mo sa Diyos, o hindi man ganun kaano yung vocabulary mo sa panalangin, ang titingnan natin yung effectiveness of prayer ng isang Kristiyano. Hindi yung sa gano'ng kahaba, hindi yung kung, ba't si, kung puro English. Di ba? Dire-diretsong English. Ako, hindi ko magawa yun. Baka hindi marinig ni Lord itong panalangin ko to. Baka hanggang tuktok lang ng kisam itong abutin ng panalangin ko. Walang ganun si Lord. Amen. Kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Panginoon, at titingnan natin yung effectiveness of prayer. Di ba? May mga taong gano'n, may mga Kristiyanong gano'n na hindi man sila kalakas gano'n mag-declare ng prayer, hindi man gano'n kahaba, hindi gano'n kabulaklak yung ginagamit ng word, pero very effective. Kasi bakit? Sa way of living niya, sa way of relationship niya sa Panginoon. So, check po tayo dito. Our prayers is fervent and effective. Praise the Lord. Sabi po dito, do we spend more time on our knees? Kailan ba tayo huling lumuhod sa Panginoon? Nung may pinagdaanan lang tayo, nung Lord, parang feeling ko, pasan-pasan ko na yung buong mundo, tsaka pala ako lumuhod sa Panginoon. Di ba?
Tapos sabi po dyan, do we realize that God is our friend when we pray? Actually, ito po yung gustong prayer ng Panginoon. Hindi ba? Sino po rito yung may best friend? Amen, best friend. Di ba pag ikaw na nakikipagkwentuhan sa best friend mo, yun talagang ikaw na ikaw. Walang reservation. Alam mo na kaya mong i-open up lahat ng mga secrets mo, lahat ng lapses mo, yung iniquities mo, na i-open up mo sa best friend natin. Same thing with God. Ayaw ni Lord although alam naman ni Lord kung sino tayo talaga, pero gusto ni Lord na, alam mo yun, yung kwentuhan na hindi mo pinifilter. Amen. So, yun ang gustong communication ng Panginoon. Para nakikipag-usap lang tayo sa best friend natin. Huwag yung masyadong formal, yung natural na nakikipag-usap sa kanyang best friend. Sabi po rito, our prayer always according to the heartbeat of God. Kaya minsan naman, kaya hindi nasasagot yung panalangin natin. I-check po natin kung ano yung motive ng panalangin natin. Di ba sabi nga natin dati, dahil pag tayo Christian, yung panalangin natin dapat hindi na self-centered. O baka naman, nananalangin ka, Lord, I pray na matanggal na sa trabaho itong kinabubusitan ko sa work. Lord, nawawala talaga ako sa mood pag nandito siya sa trabaho eh. Lord, ikaw na bahala sa kanya. Baka gano'n namang klase yung prayer natin kaya hindi masagot ni Lord. So, i-check po natin kung panalangin natin is always according to the heartbeat of God. Sabi po ito, we must communicate with God through prayer. Sabi po sa Matthew chapter 6, verses 5 to 7. And we pray, you shall not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues on the corner of the streets, and they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their rewards. Sabi po sa verse 6, but you, when you pray, ito po ang gusto mangyari ng Panginoon, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain, ito po yung sinasabi natin kanina, repetitions of hidden do, for they think that they will be heard for their many words. Amen. Ang gusto ng Panginoon, di ba? Meron tayo nakikita na ibang faith na nasa krusada, nasa mga street, doon sila nananalangin, nagtututuan. Ngayon, nasabi ng Panginoon, nakuha na nila yung reward nila. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, sabi niya, pumunta ka sa loob ng room mo. Ay sarado may pinto. Di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, tandaan po natin, sa mag-asawa, di ba, nangyayari ang intimacy kapag sarado ang pinto. Amen po ba? Wala. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Hindi ba? Intimacy, kaya gusto ng Panginoon, secret place. Hindi lang basta literal na door. Ang gusto ng Lord, pag nanalangin tayo sa kanila, sarado ang social media, malayo ang phone, para makapag-quality time kayo ng Panginoon. Minsan kasi tandaan po natin, pag nanalangin tayo, pag tumunog yung cellphone, di ba? Nadidistract ka. Di ba? So yung prayer mo, baka imbis na medyo mahaba pa yung pagkausap natin kay Lord, humihiksi na lang because of that. Kaya sabi ng Panginoon, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is secretly placed, and your Father who sees secret will reward you openly. Yung walang distract. Tandaan po natin, mas masarap naman talagang mag-pray pag mag-isa ka at nasa calm environment ka. Hindi ba? Yung malayo sa mga distraction. Amen. Sabi po rito, how should we talk to God? Sabi po rito, as if we would talk to our own human father. Amen. Sabi po natin kanina yan, in a natural way, not in a monotone voice. Minsan kasi pag nananalangin tayo sa Diyos, di ba? Oh Lord, talaga yung dala mo, hindi ka nagagawa alam yun, talagang, yung, pag sinabi natin monotone, Isang tono lang. Yung walang baba, walang taas. Ang gusto ng Panginoon, parang, yun nga sabi ko kayo, nakikipag-usap lang tayo sa kaibigan natin. Sabi po nito, don't talk to God in a syrupy manner or with a King James or English, these or those.
Yung pong sa Tagalog, meron kasi tayo narinig, "Oh Lord, itanim po ito sa pinakaibuturan ng aking puso." Yung gano'n, di ba? So yung mga, ano lang tayo, yung parang casual lang na pag-uusap ng isang magkaibigan o isang human father. Sabi po ito, as if you're talking to your very best friend. Yan nga po yung sabi kanina. And we talk to God as if He would answer us immediately. Yan po yung number 1 natin. At yung number 2 po natin, we must let God communicate with us. Amen. Ang pinag-uusapan po natin dito, ito po yung mga step natin para ma-maintain natin yung good relationship natin sa Panginoon. Yung number 1 po natin ay communicate through prayer. At yung number 2 po, we must let God communicate with us. Amen. Sabi po nito, we talk to God through prayer and we listen to God speak through the Bible. Amen. May iba pa bang way para makipag-usap sa atin ang Diyos? Except sa Bible. May iba pa bang way? Maaari, ano ba, nalaginip ako, kahit hindi napagalipan ko. Pero, siguro, mas i-advise ko na mas unahin natin magbasa ng Bible. Amen. Minsan kasi, sa panaginip, hindi tayo nakaka-sure na galing ba talaga kay Lord to. Hindi ba? Unless na lang kung mako-confirm muna natin sa Bible and then maaaring i-support ng dreams. Pero dapat unahin natin sa pagbabasa ng Bible. Sabi po nito, we have a lot of approaches in learning God's Word. Sa Bible study, o ngayon maraming application, sa social media, sa internet, nagagamit na yan, mga yan, para makausap natin ang Diyos, para kausapin tayo ng Panginoon. Sabi nga, learning about God, sabi po rito, ano po yung benefits ng pagbabasa ng Bible? Benefits ng pagbabasa ng Bible? Siyempre, para makilala natin ang Panginoon, learning about God. Bible is the source of information about God. Sabi po rito, growing in maturity. Ito po yung nagiging benefits kapag tayo ay nagbabasa ng Bible. Nagmamature tayo spiritually. Napansin po ba natin, oy, nagmamature na to Nagmamature na si kapatid palabasa kasi ng Bible Di ba? Sino ba rin nagbabasa ng Bible? Amen. Amen. Pati nga ng mga Bible, mga bago pa ba? Wow, luwan-luwa na yan. Praise the Lord. Luwan-luwa na. Sabi po nito, growing maturity, sabi po, reading the Bible can help people grow in their understanding of God and their relationship with Him. Amen. Kung gusto natin mag-mature, kung gusto natin na mag-grow spiritually, basa po tayo ng Bible. Ito po yung benefits niyan. Sabi po ito, finding guidance. Amen. Kasi madalas kailangan natin ng guidance, lalo na sa mga desisyon natin, na minsan sumasablay-sablay, mga desisyon natin na nadadaan sa ating emosyon, kailangan natin ng guidance sa Panginoon. Ang benefits mo yan ay sa pagbabasa ng Bible. Amen. At yung number 4 po is finding comfort. Ito yung one of the benefits sa pagbabasa ng Bible. Lalo na kapag tayo ay yung pinagdadaanan natin and medyo nakakalugmok, mahirap dalhin, mahirap i-deal. Basa po tayo ng Bible. Kasi through reading of Bible, doon tayo kukomfort ng Diyos. Amen. Sabi po rito, finding courage. At yung number 6 po, finding moral guidance. Ito po, isa sa mga napakaraming benefits ng pagbabasa ng Bible. Sabi po rito, the Word of God is the key to answered prayer. The Word of God is the source of wisdom. Amen. Ito siguro, dapat lahat meron tayo na to, no? Napaka-importante po na to. The Word of God is the source of wisdom. Salita ng Panginoon is the source of wisdom. The Word of God give us crucial warning. Amen. Nagwa-warn po ang salita ng Panginoon. Sabi po nito, the Word of God enable us to defeat the devil. Amen. Ito yung ginagamit natin para ma-defeat natin yung kalaban natin. Tanging salitaan ng Panginoon, hindi salita mo, hindi salita ko, but salita ng Diyos. Amen. Sabi rito, the Word of God is the source of great and lasting joy. Amen. Yung joy na hindi mananakaw, kanino man, yung joy na kahit may pinagdadaanan kang problema sa buhay, pero nakikita pa rin yung joy sa atin.
Amen. So, yun po yung number 2. At yung number 3 po dito, meditate on spiritual things. Sabi po dito, meditation of Word of God means to intently focus on our deeply reflect upon the Bible, allowing its teachings to penetrate your thoughts and heart, leading to personal transformation by aligning Scripture to guide your life and action. Amen. Sabi po mga kapatid, ang pagme-memorize ng verse, maganda po yan. Amen po ba? Amen. Amen. Pero dapat hindi lang natatapos sa pagme-memorize lang. Amen. Kapag po nag-memorize ng verse, dito nag-stay yan. Sa brain. Or tinatawag nating head knowledge. Pag hindi natin na-meditate, mag-stay lang siya dito, ang tendency, magiging mayamang lang tayo. Diyan magiging prone, kapag tayo ay basa ng Bible, at nag-i-stay lang siya dito, ang magiging tendency, magiging mayamang tayo sa salita ng Panginoon. Anong gustong mangyari ng Diyos? I-meditate natin. Kasi pag mineditate natin ang salita ng Panginoon, yung nasa head natin, bababa sa heart. Amen. Ang pag-meditate ng salita ng Panginoon dapat bumaba sa heart. Amen. Para lubusan mong maunawaan kung ano yung gustong ipahatid ng Diyos sa iyo, kung ano yung gustong sabihin ng Diyos through His Scripture, kung ano yung gustong ituro ng Diyos. Amen. Kasi kapag dito, minemorize and mineditate at bumaba sa puso, makukuha natin yung heart ng gustong ipahatid sa atin ng Panginoon o yung exactly word na gustong matutunan ng Diyos sa atin. At doon nag-i-start yung transformation kapag na-meditate at nabumaba na sa puso natin. Amen. Dito, magiging mayabang. Pag pumaba dito, tuturuan pa tayo maging humble ng Diyos. Amen. Yung humility. Sabi po nito, meditation is simply taking a certain theme, problem, or scripture and dwelling on it, asking why, how, when, where, and what is the end of the result. Then determining whatever or not that is the result you want. Amen, Lord. Sabi niya, marami tayong kalalungan, maraming problema tayong hinaharap, basta tayo ng Bible. Di ba? Ganyan ginagawa natin kasi alam natin, mangungusap si Lord through the Bible. Ngayon, kapag may nakita ka na Bible verse at doon ka dinala ng Diyos, start natin yung meditation. Ano ba yung gustong iparating ni Lord dito sa Bible na to? Ano yung gusto ni Lord na maunawaan ko? Ano yung gustong ituro sa akin ng Diyos? Amen. Sabi po nito, bakit kailangan natin mag-meditate? Meditation is used to convict ourselves of the need of a personal change. Meditation is eternalizes God's way of life with us. Sabi po nito, meditation help to build a strong relationship with God. Amen. At yung number 4 po natin, we should fast, draw closer to God. Sino na po rin nagpa-fasting? Yung hindi about sa diet. Yung fasting na, yung fasting na, yung relationship natin sa Panginoon, kaya tayo nagpa-fasting. Hindi dahil sa gusto natin gawin yung tiyan natin, o magpababa tayo ng timbang. Amen. Sabi po rito, nagawa na natin prayer, di ba? Dati. Nagpe-pray tayo. Ngayon, habang lumalalim naman tayo sa Diyos, amen, yung prayer natin, dagdagan pa natin ang fasting. Kaya po ba natin yun? Amen. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 6, 16 to 18, sabi po rito, when you fast, do not look sober, or as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received the reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. So yan po ang gusto ng Panginoon sa atin kapag tayo ay nagpapast. Gusto ni Lord, yung pagpapasting, buhay ng pagpapasting, secret lang. Parang yung sa prayer, gusto ng Panginoon, nasa room tayo, yung ibang wala nakakakita. Ngayon naman, sa pagpapasting, gusto ng Lord, yung hanggat maaari, ikaw lang yung nakakaalam.
Amen. Pero kasi nagpa-fasting, pag nakapasting na, huwag kayong kakain sa harapan ko, nakapasting ako ngayon. Bawal ako magtrabaho kasi nakapasting ako ngayon. Di ba? Ganun yung ginagawa ng iba. Kumbaga, nakabandera sa mga nakapaligid sa kanya na siya'y nakapasting. Di ba? Kaya nga ang sabi rito, hanggat maaari, put mo ng oil, yung kanyang, sabi po rito, ano sabi? Put oil on your hand. Put your on your, On your head. so that it will be not obvious to others that you're fasting, but only your Father who is unseen and your Father who's, nasa yun? But when you fast, put oil on your head and wash your face. Kasi nga, minsan, di ba, pag nagpa-fasting tayo, nag-dry na yung lips natin. Di ba, parang, so gusto ng Panginoon, kung ano yung itsura mo nung hindi ka nagpa-fasting, at saka nung nagpa-fasting ka, same. Kung ano yung activity mo nung hindi ka nakapasting, dapat ganun din yung activity mo nung nakapasting ka. Amen. Dapat in secret lang, yung walang nakakaalam. Amen po doon. Sabi po nito, fasting is one of the greatest tools God's gift to help us to think Him and to act like Him. Sabi po nito, key reason to fast and pray, the scriptures teach us to fast and pray. Fasting and prayer put you into the best possible position for a breakthrough. Amen. Lalo na pag may gusto tayong idulog kay Lord na medyo matindi o medyo mabigat-bigat, yung prayer natin, sabayan natin ang fasting. Amen. Kailan po ba tayo huling nag-fasting? Natatandaan niyo ba? Fast eating na. Sino yung nag-fasting last week? Sino yung nag-fasting last month? Ay, naku. Sino yung nag-fasting last year? Wala. Praise the Lord. Kasi lahat tayo guilty dyan. So, i-exercise po natin na, kung gusto pa natin maglalim sa relasyon natin sa Panginoon, i-try po natin mag-fasting. Amen. Tandaan po natin, ang pagpa-fasting, hindi lang siya all about sa food. Amen. Kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng, makakapag-satisfied sa flesh or sa ano natin, yung po yung i-give up natin. Social media, TV, yung po ang kasama sa pagpa-fasting. Sabi po rito, so why fast? To humble yourself and draw close to God. Amen. Tandaan po natin, pag nagpa-fasting tayo, it's more about Him, less sa atin. Amen. The principle of fasting means giving up a craving of the body because you have deeper need of the spirit. Amen. So dapat, while fasting, mas lalong nagiging active yung spirit po natin. At yung number 5 po, meron lang po tayong last 2 na, we must stir up the spirit. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the spirit. So be that the spirit God dwells in you. Sabi po sa Romans 8:16, the spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Sino po rito yung may Holy Spirit na? Magtaas nga ng kamay. Amen. Kasi automatic yan, nandun tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, nag-dwell sa atin ang Holy Spirit. Amen po ba? Automatic yun. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, then the Holy Spirit dwells in us automatically. Ngayon, ang tanong, sino rito yung filled ng Holy Spirit? Sino yung filled ng Holy Spirit? Yun lang. Yun lang. O, sino yung empowered by the Holy Spirit? Kasi, kapag tayo, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, nag-dwell ang Holy Spirit sa atin. Indwelling of the Holy Spirit, yung tawag doon. So, dapat ma-filled tayo ng Holy Spirit through what? Magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Kasi maaaring Kristiyano ka, nag-dwell ang Holy Spirit sa'yo, pero hindi ka naman empower ng Holy Spirit. So magkaiba po yun. Kumbaga, hindi active yung Holy Spirit sa'yo. Kasi bakit? Gutom hindi nakakakain ng salita ng Diyos Hindi ba? Wala kang spiritual activity. So mahina, weak yung spiritual life natin. So dapat, yung Holy Spirit na nag-dwell sa'yo, dapat maging active, dapat ma-feel para ma-empower ka ng Holy Spirit. Amen. Kaya praise the Lord kasi tama yung ginagawa natin.
Kumakain tayo ng salita ng Panginoon, nagbabasa tayo ng Bible, umaattend tayo ng Bible study, di ba? Nagme-meditate tayo ng salita ng Panginoon. Through that, mapifeel natin yung empowerment of the Holy Spirit. Tandaan po natin, kapag tayo empowered ng Holy Spirit, andun yung boldness natin to share the gospel of the Lord. Yung parang walang makakapagpigil sa'yo. Dapat masyaran ko tong kapatid na to. Dapat masyaran ko tong mga kamag-anak ko na to. Bakit? Filled ka ng Holy Spirit. Parang walang makakontrol sa'yo kapag ikaw ay puspos ka ng banal na Espiritu. Amen. Parang ganito po yan. Kapag ikaw ay lasing, dati yun, hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon. Di ba? Purang English mo. Hindi ka, English ka ng English, maglasing ka. Walang makapigil sa'yo. Uy, ikaw pa rin, English ka pa ng English. Bakit? Kasi nga, filled ka ng alcohol. Alcohol yung nag-filled sa'yo. Hindi ba gano'n? Pansinin mo, paano, hindi naman ako lasing. Hindi ako makapag-English siya. Parang gano'n. Pero nung nalasing ako, talagang dire-diretso yung English ko. Hindi ba? May accent pa yan. Gano'n. Kaya, parang gano'n ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Dapat empowered tayo, puspos tayo ng banal na Espiritu. Kasi kapag filled ka ng Holy Spirit, kapag empowered ka ng Holy Spirit, talagang dire-diretso ka. Yung boldness mo sa pagsasalita, ng pag-share ng salita ng Panginoon, walang makakapigil. Amen. Hallelujah. Sabi po rito, we must stir up the Spirit. Dapat nag-stir up yan. Dapat hindi laging patay o hindi laging malamlam yung banal na Espiritu sa atin. Dapat na laging active. Sabi po rito, what is the Holy Spirit? It's our what connects us to leads us in following Christ's footsteps. The Holy Spirit entered you when you decided to give up your life, to become a Christian. Yan po yung sinasabi ko na. It is what lead us, guide us, help us, do the things God wants us to do. Amen. So, sabi po, dapat na-experience natin to. Nung tayo ay nagkaroon ng banal na Espiritu, meron na nagli-lead sa atin. Amen. O dapat ito yung gawin mo. O dapat umattend ka ng Bible study. O dapat hindi na ganyan. Ganyan yan ang work ng Holy Spirit sa atin. Guide us. O dapat dito ka lang dadaan. Huwag kang kakaliwa. Kasi pag kumaliwa ka, mapapahama ka dyan. O dapat dito ka lang sa liwanag, huwag kang sa patay hindi pupunta. Kaya yung ginagawa ng banal na Spirit sa atin, ginagay niya tayo. Sabi po ito, when we growing as a Christian, we should allow the Spirit to take control over more and more areas of our life. Dapat daw po, yung banal na Espiritu, yung nagte-take over na sa atin. Amen. Huwag na yung dating Matt. Amen. Huwag na yung dating Mark, huwag na yung dating Ray. Kasi kapag ikaw pa yung nag-take over ng sarili natin, baka kung saan lang tayo pupunta. Dapat lagi tayong led by the Holy Spirit. Kasi kapag tayo ay led of the Holy Spirit, hindi niya tayo iniligaw. Amen. Laging tayo sa tama niyang dadalhin. Sabi po ito, the Holy Spirit can act our comforter, our counselor. Hindi ba? Maaaring lahat tayo na-experience na po natin yan. Tandaan po natin, nung wala yung banal na Espiritu sa atin, di ba, pag gumawa tayo ng, say for example na lang, kapag wala yung banal na Espiritu sa atin, yung pag nagmura tayo, dire-diretso. Di ba? Pero ngayon, nung meron na-filled na tayo ng Holy Spirit, sasabihin mo pa lang, nakukondi ka na, napipigilan ka na. Amen. Yung gagawa ka pa lang ng hindi maganda, may nagre-remind na sa atin. Ibig sabihin nun, yung Holy Spirit na yung nagko-control sa atin. Amen. Nagkakain sa atin, nagre-remind sa atin, nagtuturo sa atin. Kaya praise the Lord. Kasi, imagine nyo, kung wala yung Holy Spirit sa atin, ang hirap, di ba? Mahirap. Kaya nga, merong ibang belief, mga kapatid, na tinatawag na oneness. Yung oneness kasi, pinaniwalaan lang nila is God lang ba? God lang yung pinaniwalaan nila. Hindi sila naniniwala sa Trinity. Sabi ko, kung walang Holy Spirit, ang laki ng part ng Holy Spirit na ginagampanan sa isang believer. Hindi ba? So kung walang Holy Spirit yung pinapaniwalaan nyo, parang ang hirap magkaroon ng transformation. Kasi walang nagre-remind sa'yo, walang nag-guide sa'yo. Ang laki-laki ng role ng Holy Spirit sa isang buhay ng isang Kristiyano. So yun po ang gusto mangyari para magkaroon tayo ng maintain yung ating relationship sa ating Panginoon. Laging mag-stir up yung Holy Spirit natin. Kasi pag hindi nag-stir up yan, laging laglag ang fruit of the Holy Spirit natin.
Sabi po nito, we must stir up the Spirit. This means the Holy Spirit is the unifying factor that ties us to God. The Holy Spirit is the common denominator of all God's people. Lahat ng mga believer, mayroong Holy Spirit. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo. This is the Spirit that make us children of God. Sabi po nito, how can you tell if you're being led by the Holy Spirit? Paano natin masasabi na nililid tayo ng banal na Spirito? Sabi po, by the fruit of your life, your attitude and action. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23 says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, nakikita nyo po ba yung love? Amen. 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 Nakikita natin yung love sa katabi natin. Okay, pwede pa yan. Yung joy. Amen. 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 Nakikita pa rin yung joy. Yung peace. Amen. Amen. Dito kaya, yung patience. Yung patience, nakikita ba natin? Pay pa lang. Wala pa yung... Yung P. Yung P pa lang. Yung kindness, goodness, faithfulness, Amen. gentleness, self-control are these things evident in your life. Amen. Kapag daw po tayo ay led ng Holy Spirit, dapat itong fruit of the Holy Spirit na ito ay nakikita sa atin. Praise the Lord kung nakikita po natin yan. And then, number 6, we must keep the commandments. Amen. Iba po kasi ito, mga kapatid. Although alam natin yung salita ng Panginoon, di ba? Lahat tayo alam natin yung salita ng Panginoon. Lahat tayo nakakaalam ng salita ng Panginoon. Pero ang tanong, kinikip ba natin yung pag-uutos ng Diyos? Sinusunod ba natin yung kanyang salita? Iba yung alam mo, iba yung sinusunod mo. Di ba? O alam mo yan, salita ng Panginoon. Ang tanong, sinusunod mo ba yung salita ng Diyos? Sabi po rito, the first 4 of our commandments guide us in the relationship with God, and the last 6 of commandments tell us how to get along with our neighbors. The commandments tell us what God requires in our relationship with Him. Sabi po rito, why are the commandments is important? It teaches us how to love God and how we are loved to each other. Yun naman po talaga yung di ba? Yung sum up ng 10 commandments. Love your God and love your neighbor. Amen. So kapag sinunod natin yung salita ng Panginoon, tandaan po natin, magagawa po natin yung bagay na yan. Sabi po rito, at yung, ito na po, number 7 na. Last na po ito, we must trust God. Amen. Yung number 7 po natin, we must trust God. Relationships are built on trust, not rules or conditions. Sabi po, relationships are built on trust and not rules or condition. We must put our trust and confidence in God. He is our fortress, banner, our tower. We must put God first in our lives. Amen. Ito po, maraming beses na nasusubok yung trust natin sa Panginoon. Di ba? Maraming beses o sitwasyon na natetest yung trust natin sa Panginoon. Maaaring sa amin na lang, nung pong last year, grabe yung test sa buhay namin ni Sis Nanette. Merong yung sa side ni Sis Nanette, nagkaroon ng cancer, yung mother, yung panganay naman niyang kapatid, naka-aksidente, namatay yung na-aksidente. Then, dito sa sitwasyon namin sa UK, di ba, kung mapapansin po natin, 2 years akong walang trabaho, tapos ilang failed yung inabot ko sa driving license. Kung through that, iisipin, Lord, ano na yung nangyayari? Di ba, kung hindi matindi yung trust mo kay Lord, baka matagal, yung first year mo pa lang na ngayon nangyayari sa'yo, matagal ka na nag-question. Amen. Pero praise the Lord, naniniwala po kami na ang Panginoon ay tapat sa kanyang salita. Kaya during that time, siguro hindi nyo naman kami nakitang naglugmo o nakasimangot. Amen. At kasi naniniwala kami na tapat yung Panginoon. Amen. Kung ang Diyos ay naging Diyos sa buhay namin sa Saudi Arabia, at ganun din yung Diyos namin dito sa UK. Amen. Siya'y tapat sa kanyang salita. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng mga sitwasyon natin sa buhay, lagi nating tandaan na ang Diyos ay laging Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi po rito sa Romans 11:6,
Without faith, it's impossible to please Him. Sabi po, for he that come, God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Amen. Tandaan po natin mga Panginoon, mga kapatid, na ito yung gusto ng Panginoon lastly, inilagay niya sa last, kasi naniniwala ako na itong buhay natin dito sa lupa ay hindi laging okay. Kaya nga ito pinag-aralan natin dati, ng life natin dito sa lupa ay hindi tayo nakahiga sa bed of roses. May pagdadaanan tayo na kung saan matetest yung ating faith sa Panginoon. Kaya once and for all, remind tayo ng Diyos na lagi tayo magtiwala sa Kanya. Ano mang sitwasyon natin sa buhay, kahit maging posible yan, tandaan po natin na lagi tayo magtiwala sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. So doon po magtatapos ang mensahe ng Panginoon. Sabi po rito, I have planned, do you trust me? Lagi lang tayo mag-trust sa Panginoon. When we put God's first, all other things fall into their proper place. Amen. Lagi may tamang oras sa Diyos. Amen. So praise God po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po rito, to have the right relationship with God, sabi po, yung number 1, we must communicate with God through prayer. Number 2, we must let God communicate us through and number 3, meditate on the spiritual things. Number 4, we should fast to draw closer to God. Number 5, we must stir up the Spirit. Number 6, we must keep the commandments. And number 7, we must trust God. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin sa ating. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin ko, God, ano man, Lord God, na salita mo ang narinig ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko na ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, at makita mo, Lord God, yung bunga, O God, ng mga salita mo sa aming buhay. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hindi po ito manakaw ng kalaban sa mga puso namin, O God. At Lord, ito po ay aking sinasara at siniselyuhan, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa patuloy na pag-isa ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So bago po tayo dumako sa ating breaking, ayan, tayo muna po ay dadako sa ating testimony. Meron po ba sa atin na gustong magpasalamat sa ating Panginoon o mag-share ng goodness ng Panginoon sa nakaraang linggo? Yan, meron po ba? Meron po ba sa ating mga kapatid? Amen. Amen! Siguro mata, meron. Ha? Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Wala pa. Mukhang naman yung itinitrotin mga hindi pa yun. Pero ang ipagpapasalamat ka sa Panginoon kasi sa work. Kasi ang work ko ngayon sa Jaguar is medyo nagkaroon ng tanggalan. No, kasi nga, although in-expect na rin naman namin yun and nabanggit na rin yun talaga before na ganun nga sa Jaguar, nagkakaroon talaga siya ng mga tanggalan. Ganyan. And I praise God kasi binigyan niya ako ng peace and alam mo yun, parang kapanatagan ng kalooban. Although isa ako sa mga delegado. Kasi nga, ang pinaka-ruling nila, ang iniisip ko kasi, ayun, ang sabi pala sa amin, yung trabaho mo, isa yan sa pinakamahirap dito sa truck. So, pag hindi ka tatanggalin, sabi gano'n. So, ngayon sabi ko, okay, praise the Lord. Ay, salamat, thank you, Lord. Kaso, nabalitaan ko, yung isang shift na gumagawa ng trabaho ko din, tinanggal. So, hindi siya nakadepende sa hirap ng trabaho. Nakadepende siya sa kung gaano ka nakatagal or kung meron ka mga UTIs, yung mga parang demerit, something ganyan. So, isang buong week akong sobrang kakaba-kaba kasi nasabi ko, hindi na safe kasi tinanggal na yung isa. Hindi ko kayang panghawakan yung mga sinasabi nila, sabi nila na safe daw yung work kasi nga, yun daw, isasabi na kamahirap, kaya safe siya, pero hindi. Kasi nga, nangyari na, natanggal na. So, I praise God kasi somehow, sinabi sa amin, safe na kami for now. No, so, praise God kasi hindi ako nakasama sa natanggal. Praise God. Amen.
Kasi talagang nung sinabi nila yun na magtatanggalan, sabi ko, wala na. Medyo na ano na ako. Kasi nga, isa ako sa mga bago. So ngayon, sabi ko, medyo alanganin ako, delikado na. Tapos ang sinabi nila na amount ng mga tatanggalin, masyadong marami. Nasabi ko, sure, 150. Kaya sabi ko, damay ako nito. Binibilang ko, ilan lang ba yung bago pagkatapos ko. So ibig sabihin, kasama ako sa mga bago. Pero by the grace of God, hindi kami na muntik-muntikana na yung batch namin. Pero praise be to God kasi talagang doon yung provision ng Panginoon sa hindi mo kailangan mo ba ng trabaho, marami pa kami nabayaran kaya yan, hindi ako natanggal. At I pray and nawa isama na rin ako sa panalangin mga kapatid na hindi na magkaroon na ng tanggalan pa. Kung magkaroon man, kasi part naman yun ng business talaga, nagtatanggalan sila ganyan. Pero I pray na nawa makakuha ko ng contract before ulit mangyari yung ganun tanggalan. Pero still, I submit to the plan of God kung ano yung plano niya sa buhay ko. Sabi ko nga kay Banay, nag-usap kami, kung ano plano ng Lord, kung hindi ako talaga para sa Jaguar ng magdidire-diretso, okay lang, praise be to God. Kasi kahit pa paano, nagdala niya ako doon. Talaga marami na nagawa ang Panginoon sa buhay ko through dun sa work na meron na ako ngayon. Kaya, I still submit to His will. Kung anong kalooban niya, magsasubmit po tayo. And praise be to God kasi, andun pa ako. So, praise the Lord. Hallelujah. Amen. In Jesus' name, kapatid, that you will remain in Jaguar. Hallelujah. Ako din po, actually kami ng wife ko would like to, of course, give thanks, all of glory to God dahil, of course, binigyan niya. Alright. Binigyan po niya ng panibagong taon. Siyempre yung aming pangalan. Hallelujah. So, maraming salamat sa Panginoon dahil nabigyan ng panibagong taon ang aming panganay na si JL. So, he turned 9 yesterday. So, salamat sa blessings ng Panginoon dahil, of course, syempre, hindi naman din ganun kadali. Of course, lalo na, both kami may trabaho. So, yung strength na binigay niya sa amin, and at the same time, yung guidance niya to make all things happen is kumbaga, sobrang blessing. And we thank God dahil naging successful yung kanyang celebration yesterday. And talagang andun yung sobrang joy niya na nakita namin kasi tinatanong namin siya, how's your celebration? And nakita mo yung ngiti sa kanyang mukha that yung lahat ng kanyang natanggap. And isa sa mga magandang nakikita ko sa kanyang paglaki is that yun nga na meron siyang pagkakakilala sa Panginoon. So, salamat sa Diyos dahil kami na magulang niya is ginagamit niya para mas mag-guide sila sa paglaki at mas makilala nila ang Panginoon. And ganoon din siguro sa aming bunso. And for this past few days naman na talagang medyo stressful sa work din, and at the same time talagang may mga challenges, trials na talagang dumadating. And talagang actually yung work ngayon is, sabi ko nga, yung pag wala kang relasyon sa Panginoon, talagang minsan siguro bigla ka na lang bibitaw, bigla ka na lang magdidesisyon agad-agad without even thinking or without even seeking yung guidance ng Panginoon. Pero glory to God, praise God dahil sa relationship natin sa Panginoon. And because of the spiritual family that we have ng mag-asawa is that hindi agad-agad nangyayari. So, yung mga decisions, kumbaga napag-iisipan siya ng tama, hindi nagpapanik, hindi ka wala din yung pressure, yung stress. So, yun yung pasasalamat ko sa Panginoon despite of all the challenges that I am facing as well sa trabaho. So, praise God dahil itong week na to talagang sobrang pagod, but then I thank God for the strength dahil
kahit walang tulog, but yet dito, kada pagdarating ang Sunday, nandun yung, Amen. yung lakas na nararamdaman mo. So glory to God dahil talagang sa Kanya lang talaga ang papuri talaga. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Is there anybody else na magte-testify? Ayan, wala na siguro. Okay, sige. So, mga kapatid, tayo po ay dumako na sa ating breaking. You know, so, of course, habang inaantay natin ang ating elements and ang ating music. So, mga kapatid, natandaan natin, no, that building the relationship with God is very important. Dahil hindi sa araw ng Valentine's, di ba? Araw ng mga puso, kadalasan na ating naaalala, you know, ay makipag-date. Tama ba? Kadalasan ito yung ating nauunang isipin, yung kung saan tayo magde-date, saan tayo magde-dinner, saan tayo pupunta, lalabas, you know? But yet nakakalimutan natin yung sino ba ang ating dapat na first love. Amen. Diba? Sino ba ang ating first love? Amen. Siyempre, ang ating Panginoon ang ating first love, di ba? So, huwag natin kakalimutan that God is love. And sabi nga sa book of Exodus, di ba? Ang pagpapatuloy natin sa pagsuserve sa Panginoon is full of blessing para siyang pagkain, tubig, no? Na ating na nakukuha sa araw-araw. Diba? So talagang napakasarap na talagang magpatuloy at talagang mas lumalim ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! So dumako na po tayo sa ating breaking. Tawagin ko na po si Brother Matt to lead our communion. Amen? Hallelujah! Tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't mag-iisa. Yan ang dugo ni Kristo.
1 Corinthians chapter 11, verse 27. Whoever therefore eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. So before po tayo mag-partake ng ating communion na ito, magkaroon po muna tayo ng personal prayer at hihingin po natin sa Panginoon yung kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa gayon, bago natin i-partake yung ating communion is i-cleanse niya tayo by His blood. Hallelujah. Let's pray. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan ngayong oras na ito, sa mga nagawa namin, Lord God, mga bagay na sinasadya at hindi namin sinasadya, Panginoon. And Lord, as we dwell into your presence, Panginoon, sa aming pag-partake ng iyong communion, patuloy namin inaalala na ikaw ay minsan nabuhay dito sa mundo, Lord God, namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya Lord God, patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in the remembrance of me." Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa tinapay ito, Lord God, na patuloy magsilbing kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sabay-sabay po natin. In the same way, He also took the cup after the supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in my remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabi po natin yun, amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat niyo oras nito, Lord God. Patuloy namin na dinideklara, Lord God, ng yung muling pagkabuhay, Panginoon, ang yung muling pagbabalik, Panginoon, para sa amin, Lord God. Pinupuri ka namin, sasalamatan ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Akin pong inaanyayahan si Sis Georgie para po sa ating tithes and offering. So yung verse natin for giving is from Luke 6 verse 38. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. So, alam naman natin lahat, diba, na lahat, as in every cent, every single blessing, even ang life natin, ito is from God. So, yung verse na to, just a little explanation para sa atin. Ang pagbibigay is, it teaches us the principle of reciprocity and generosity. So, yung pagbibigay kasi, it's not about the amount. It's about This verse, it teaches us that the amount we give determines the amount we receive. So, it is a call of generosity and selflessness and trust in our God's care. It illustrates the idea that God uses the same measure we use, and it's a reminder that our actions have consequences and what we will receive, what we give back. So it's not about the money that we are giving, it's about the heart that the heart na kung gaano na
ma-explain yung ano ko word, sorry. Yung kaya nating ibigay. Because even kung kahit konti man yan, kung yun lang ang meron tayo at kaya nating ibigay, it's one way or another, trusting the Lord na kahit na i-empty natin yung self natin, sabi nga diba, selflessness, ibibigay niya sa atin na sobra-sobra pa sa kung ano ang binigay natin sa Kanya. So, mga kapatid, ang pagbibigay is not, sabi nga diba, sometimes, nagiging issue siya. However, lagi nating isipin na kung ano ang binigay sa atin ni Lord is hindi kayang tumbasan ng ibibigay natin. So, kahit ibigay man natin lahat sa Panginoon, it's not enough for what we receive from God. So, mga kapatid, I encourage everyone na above all things, i-prioritize natin ang Panginoon. And one way or another, it is our duty kasi, di ba, as a Christian, alam natin na sa pagbibigay, doon nag-e-expand, nag-grow ang ministry at ang simbahan ng Panginoon, which is at isa din sa mga service na ibinibigay natin na we believe na nakaka-bless at mag-glorify natin sa way na yon ang pangalan ng Panginoon. Amen. Yeah. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Nagbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Ibabalik, siksik, ibig at umaabang. Ibabalik, siksik, ibig at umaabang. Nagbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Ay, pwede po bang tumayo tayo lahat and iliko natin ang ating mga ulo and let us feel na yung blessing na natanggap natin is ipag-pray po natin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify you. We magnify your name, Jesus. Thank you, Lord, for this day, Father God. Thank you for this opportunity, Father God. At once again, Father God, binigay niyo po sa amin na mag-serve, Father God, at magpuri sa inyo, Lord Jesus Christ. Father God, thank you, Father God, sa victory na rin po ng aming gawain, O Lord Jesus Christ. And Lord, thank you, Father God, sa lahat, Father God, na blessing na natanggap namin, Father God. Simula, Father God, kanina umaga sa aming pagising hanggang sa mga oras na ito, Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. And Lord, we also, Father God, thank you sa lahat na nagbigay, O Lord Jesus Christ. Father God, we pray as well, Lord, sa hawak ng mga kaloob na ito, Lord Jesus Christ. Gamitin niyo po, Father God, ang mga blessing na ito, Lord Jesus Christ, para po sa paglago po, Father God, ng simbahan ito. And Lord, nawa po, Father God, magagamit po namin ito, Father God, as well sa pag-extend ng mga tulong at blessing sa iba din, O Lord Jesus Christ. Father God, use us, Father God, as daluyan ng inyong blessing, Father God, para sa kalaguan ng ministry mo, O Lord Jesus Christ. Lord, we lift up everything into your hands and we praise you, Lord Jesus Christ. And amen, Lord God, sa lahat, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. So, dadako na po tayo sa ating closing. So, mga kapatid, just few announcements. Of course, ang ating susunod na service would be on the 9th of March, 2025. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, it will be our first year anniversary na. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon at tayo ay isang taon na, no, na talagang patuloy na nagsisilbi sa ating Panginoon at sadyang napakabuti niya dahil sinamahan niya tayo mula simula at alam ko ay ito ay magpapatuloy. Amen. Dahil tayo ay nasa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So see you all next month. Yan. See you all in our next service on the month of March. Hallelujah. As we celebrate our first year anniversary. Hallelujah. So let me
call on our music ministry to lead us to our closing and victory. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Muli nga po natin halayan ng malakas na palakpak ang ating Lord. Amen. Mas malakas pa pong palakpak. Amen. Hallelujah. Yes, O Lord. Yes. Hallelujah, Lord Father God. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na to, Lord Father. And maraming salamat po, Lord God, sa katagumpayan po, Lord God, ng iyong gawain sa araw na to, Lord Father God. Lord, maraming salamat, Lord Father God, for, hallelujah, Lord Father God, for reminding us, oh Lord Father God, to have to build, Lord Father God, a relationship, a true relationship, Lord Father, not only to our one flesh, Lord Father God, but most importantly, Lord Father God, to build a right relationship with you, Lord Father God, through communicating with you, Lord Father God, being more prayerful, Lord Father God, and reading your scripture, Lord Jesus. Lord, we thank you, Lord Father God, for your Levite, Lord Father God, na ginamit mo, Lord Father God, to deliver your message for today, Lord Father God, for the life of Brother Ryan, Lord Father God. Lord, I pray, Lord Father God, that you continue to bless him, Lord Father God, as he serve you mightily, Lord Father God, in your vineyard, Lord Father God. And I pray, Lord Father God, extend the blessing as well, Lord God, to his family, Lord Jesus Christ. Lord, truly, Lord Father God, that you are an amazing Father, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord Father God, sa hallelujah, Lord God, for giving us good health, Lord Father God. Lord, we thank you, Lord Father God, for the protection that you've given to us, Lord Father God. Lord, I pray, Lord Father God, hallelujah, Lord Father God, na as we depart this place, Panginoon, patuloy mo nga po kami protektahan, Lord Father God, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, Lord Father God. And I pray, Lord Father God, that you continuously, hallelujah, give us strength, Lord God, pagdating po ng kinabukasan, Lord Father God. Lord, maraming salamat din po, Father God, sa mga kapatid ko po, Lord Father God, na nag-prepare po, Lord God, ng mga pagkain po namin sa araw na to, Lord Father God. Patuloy mo nga po, Panginoon, na pagpalahin po ang mga kapatid ko po ito, Lord God, at palitan niyo po yung kanilang palitan niyo po, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Lord Father God. Lord, hallelujah, Lord God, truly, Panginoon, na maraming salamat, Lord God, sa araw na to, Lord God. Naway, Panginoon, na hallelujah, ngayon, Panginoon, magsisimula ulit kami, Panginoon, na patuloy po kami, Lord God, na magbabasa, Panginoon, ng iyong salita, Lord Father God. Lord, naway, Panginoon, na magiging mas prayerful po pa kami, Lord Father God. And Lord, maraming salamat po, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord Father God, sa mga buhay brief po, Lord God, ng mga bata na nandito, Lord Father God. I pray, Lord Father God, that you continuously guide them, Lord Father God. I pray, Lord Father God, na hallelujah, Lord God, lumaki po sila, Lord God, according to your will, Lord Father God. Lord, I pray din po, Lord God, sa kapatid po namin na si Janine, Lord Father God, we declare complete healing be upon her in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord Father God. We pray, Lord Father God, kung ano pong nararamdaman yung sakit, Lord God, sa kanyang tiyan, Lord Father God, pagalingin mo nga po to, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. And we pray, Lord Father God, that she will have a safe pregnancy, Lord Father God. We pray, Lord God, that the baby in her womb will be safe as well, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we pray din po, Panginoon, hallelujah, Lord Father God. We thank you, Lord God, for another year that you've given to Jay. And Lord Father God, thank you, Lord God, for the gift of life that you've given to him, Lord Father God. I pray, Lord Father God, that you continuously bless him, Lord God. May you give him as well, Lord God, wisdom and knowledge, Lord Father God. And Lord, I pray, Lord Father God, that as he grow, Panginoon, he will know more about you, Lord Father God. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, I pray, Lord Father God, that he will excel in his studies as well, in Jesus' name. And I pray, Lord Father God, that he will always give thanks, Lord Father God, for his parents as well, Lord Father God, for creating a birthday party, Lord Father God, for him in Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord Father God. Maraming salamat sa iyong pagpapala, Lord Father God. Muli, Panginoon, sa iyo lamang po ang pinakamataas na pagpupuri in Jesus' name. Amen. Hallelujah. May the Lord bless you, and may all of you continue to have a good relationship to our Lord Jesus Christ, and may all of you continue to have peace in terms of trials, and may all of you continue to receive the blessings of the Lord, and may all of you continue to experience the peace from our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Amen. Sige po, tuloy natin iligtala ang katinumpayan, ang gawain ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Hallelujah! Let's go, Lord! Salamat po, Panginoon! Ay, di